Mga kabengbeng, magandang araw, no. Naayos po natin tong unit. Update lang po dito sa unit ni Sir Dale, no. So, binaklas po natin tong lower receiver niya. Kaya pala ayaw tumino dito sa slide. Kasi may lamat na po pala yung slide dito. So, nagkalaglagan na po dahil sa katandaan ng unit. Dahil di naman to talagang metal. So ito natanggal yung dito niya. Yan. So natanggal tong dito. Yan. Nahulog. Tapos may nalaglag dito galing sa loob. So hindi natin alam kung saan parte dito sa loob ito. So katandaan na rin nitong unit na to. Nagkakadurog-durog na yung kanyang pyesa, no. Tapos ayan, may lamat na rin tong kanyang ayan, no, may lamat na. So bumubuka na to, ayan, no. Nakabuka na siya, mga kabengbeng. So kaya ayaw na rin yan tumino kasi dahil dito sa lower receiver. Bumibitaw na rin itong fork spring na to, yung series spring nya. So ang choice dito is magpalit ng lower receiver. So kinausap na natin si Sir Dale kung igogo kasi nabasag na rin yung nandito nya, yung bushing. Ayan, no, nabasag na rin. So ngayon nilagyan ko nitong compensator. Ito po ay 3D print lang na compensator para hindi lumabas yung bushing dito sa harap. Kasi pag wala ito, itatapon lang ng spring yung bushing kasi wala nang stopper dito. So okay na sana dito. Ang problema naman ngayon, dito naman pala sa lower receiver niya. So sabi ko sa kanya, palitin na yung lower frame na to. So ayan nga, may mga crack na dahil sa katandaan. So ang nag-hold na lang dito itong grip cover. Pero kung wala itong grip cover, laglag na to. So nakakawala na tuloy itong fork spring. So pati dito pala sa ilalim yan, itong naputol ay wala na, hindi na niya na hold mabuti itong fork spring na to. So ito yung ipapalit nating receiver. So kukunin natin yung hammer nito. Tanggalin natin para dito natin ikakabit. Okay. So nagkakalaglagan na rin yung pyesa niya. So ito, ayan, no, ang dami na ring basag dito eh. So yung nabasag kanina ay dito, ayan, no, may basag din dito, kabengbeng, ayan, laglag na, ayan, no. So mga basag-basag na rin yung pyesa nya, mga kabengbeng. So itabi na natin to. Kunin natin yung hammer nito. Ayun, basag na rin to. Okay. Basag na rin pala tong hammer assembly nya.
ilalagay natin tong hammer dito. So ayan, tapos yung cover. Okay. Ito, dito na tayo sa sa bagong frame. Ayan. Tapos screw. Lock niya. Yan. So sana umokay na tong unit ni sir, no? Medyo ang tagal ko siyang pinag-aralan, tapos yun naman pala may problema yung lower receiver. Kaya pala ayaw niyang tuminuti niya. Tapos lalagay na natin tong, mahirap pa naman to, hindi na iaangat mabuti yung itong connecting rod ng ng hammer. Ayaw hindi mo maiangat. So, kabengdeng, no? Yan. So hasain natin to ng konti, saglit lang mga kabengdeng. Sumasag ko kasi ito eh. Testingin natin mga kabengbeng kung puputok na to. Yun, no? So ayan mga kabengbeng, okay na yung unit ni sir. So itong mga basag-basag na to, so ito din putol na. So marami ng basag talaga dun sa isang receiver. So ayan, okay na po yung unit ni sir. So ubusan lang ng gas.
yan, mga kabengbeng, okay na po yung unit ni sir. Sana nagustuhan niyo po yung ginawa natin. So, yun lang po yung tamang ano natin, yung naobserbahan natin dito sa unit ni sir. So, basag-basag na rin. Pati ito, ayan, basag na. Oh. So, unlike dito, buo pa. Ayan. So, ito, may putol na rin dito. Yung pinaka-kuntil na to. Ayan, putol na siya. Dito, buo. Yun. So, ito, pwede na pong umuwi yung unit ni sir. So, yun lang mai-share ko sa inyo mga kabengbeng. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.